Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa channel. Ayan mga kapitbahay, welcome back na naman sa panabago nating video. Ayan, eto mga kapitbahay, may isi-share ako sa inyo about naman to sa network congestion. About pa rin sa network. Ayan, pagdating dun sa PFSense natin, paano i-set up or ano yung mga style para hindi tayo magkaroon ng network congestion. Ayan. So may nagtatanong kasi sa atin na isa nating tropang IT na hindi pa ganun kahasa sa network. Nagtatanong po siya, ano nga ba ang mga tips or ano nga ba ang mga style ng setup para maiwasan natin yung pagkakaroon ng network congestion or pagiging mabagal. Like kunyari may sharing kayo mabagal or may isa kayong intranet mabagal. Paano nga ba daw yung maiwasan? Ano nga ba daw ang mga tips na pwedeng gawin para maiwasan natin yan? Okay? So, ayun mga kapitbahay. Ito, share ko lang to based sa experience ko at saka based dun sa mga nagawa ko or sa mga setup na ini-style or paano ko ginagawa. Ayan, so kung bago ka sa channel tsaka gusto mo yung mga ganitong video, stay tuned mga kapitbahay. Subscribe, like, and share para masaya. Okay? Let's go. Tara, pag-uusapan natin. Ayan na nga mga kapitbahay, no? Pagdating kasi sa company or sa mga small business, medium company, marami kasi tayong style or marami talaga tayong requirements na kinukonsider bago mag-setup ng network natin. Okay? So, katulad dito sa mga office na existing na na-setupan ko, dito sa office namin, marami tayong CCTV, ayan, napakadami. Tapos, napakadami nating users, and then, meron tayong mga users na gumagamit ng intranet, meron tayong mga users na gumagamit ng file server, ayan. Doon po sa mga tropa nating IT na hindi familiar, ano nga ba intranet? Ito, intranet, ibig sabihin, internal, parang, ito yung, kunyari, ito yung system na ginagamit nyo para tumakbo yung company nyo, pero ang server niya in-house, yun. Yun yung intranet, accessing through local IP dun sa loob ng network mo. Ayan. Yan kasi yung tinatanong ng isa nating kapitbahay. Paano nga ba daw may iwasan na bumagal yun or magkaroon ng network congestion? Okay? So, ayan mga kapitbahay, yan yung pag-uusapan natin today. Ayan. Meron kasi tayong mga kinoconsider mga kapitbahay. Kunyari, dito sa amin, napakadami naming users, almost 100. Tapos, lahat ng users na yon nagsisend ng email, nagsisave ng picture, or nagsisave ng file dun sa file server natin. Tapos, mayroon iba tayong mga officers na may access sa CCTV natin. So, ayan. So, kung hindi mo na i-manage mabuti yung network mo, automatic magkakaroon ng congestion yun. Automatic magta-traffic, babagal, or may inis sila kasi yung sharing mo mabagal. Siyempre, mag-intermittent, minsan mahirapan mag-save or mahirapan mag-open. So, alam naman natin na yung mga users natin, for example, sa isang company, like, kunyari, mga critical na company, mahihirapan talaga kapag mabagal yung network. May apektuhan yung work nila kapag mabagal yung sharing mo. Kunyari, mabagal yung network mo, o mag-open ka lang ng shared folder, sobrang bagal, or mag-save ka lang, sobrang bagal. Kaya, may inis talaga yung user. Lalo na, kunyari, nagmamadali. Like, kunyari, sa accounting, or may nagbibiling, tapos ang bagal ng shared files mo, ayan, medyo mahirap talaga yun. Kaya, tayong mga IT, kailangan nating panatilihin na sobrang smooth ang network natin, walang congestion, hindi mabagal. Like for example, sa isang company, tulad dito sa company namin, lahat ng printer namin naka-network. So, kunwari, congested yung network mo, kapag nag-print ka, so it take times bago mag-print dun sa network printer mo. Kaya, siyempre, tatawag yung users dun sa support. Bakit ganito, ganyan? So, maabala, magkakaroon ka ng maraming trabaho, hindi smooth ang pagiging IT support mo. Ayan. Kaya, kailangan yung server natin palaging smooth, hindi congested, tsaka good running condition. Ayan. So, yun mga kapitbahay. Doon sa mga malalaking company, ano nga ba ang style or diskarte para hindi maging congested yung network? Okay, so dyan po pumapasok yung VLAN. VLAN po. Kasi pag sinabi kasi natin VLAN, pinaghihiwalay natin yung data, voice, CCTV, at saka yung iba pang network or subnet na pwede natin paghiwalayin. Ayan. So, yan yung isang diskarte mga kapitbahay. Kailangan kapag medium business or enterprise business ka na, kailangan nakabilan ka talaga. Kasi sa daming users, like for example sa amin, sa daming users, sabay-sabay nagsisave ng file, sabay-sabay nagsisave ng picture, sabay-sabay nagsisend ng email. So, sa dami nun,
kunyari, nagsabay-sabay tapos hindi ka nakabilan, magko-congest talaga yun kasi lahat ng traffic sa iisang way lang dadaan, so hindi masisegregate. Like kunyari, nag-send ka ng email tapos yung isa nagka-copy ng picture, so magsisiksikan. Ganun yung best example po dun. Kaya dapat naka-VLAN ka para segregate, para hindi nalilito yung traffic kung saan pupunta. Marami kasing explanation yan. Tapos, pangalawa, siyempre dapat yung mga machine mo is good condition. Like, kunyari, kailangan yung mga drive mo or mga switch mo or core switch mo or yung mga port ng mga server mo is dapat gigabit. Okay? Kasi usually, kapag small business ka lang or pang ilang users lang naman, kapag nakagigabit naman lahat ng switch mo and yung mga LAN port ng PC mo, hindi mo kayang ubusin yun kung ang ginagawa mo lang naman is browsing, sending email, saving pictures, saving files. Kasi simultaneous lang naman yun, 1 gig, 1 gig, hindi mo yun mako-congest. Unless na lang kung may problema talaga yung system mo. Ayan, so yan yung mga dahilan, yan yung mga tips para maiwasan mo ang pagiging congestion. Ang the best talaga is dapat nakabilan ka kapag big users ka or marami ka talagang users sa isang network mo. Okay? Tapos, marami kasing scenario yan eh. Like for example, noon ako, mayroon kaming isang file server na sobrang bagal kapag ina-access sa mga desktop users sa loob ng network. So, nagtataka kami kasi lahat naman ng switch namin gigabit, VLAN naman kami, tapos walang conflict, ganun. Pero, ang naging problema, kahit pag piniping mo yung IP ng server, sobrang baba naman yung latency. Hindi naman siya nag-RTO. Pero kapag naggawa ka ng activity dun sa server na yon, automatic bumabagal siya. Nalaman namin na ang problema pala is dun talaga sa SQL server namin. Naka-Windows server, tapos nag-host siya through IIS, tapos naka-SQL. Dun pala talaga ang problema sa SQL server. Medyo mabigat na talaga yung laman, kaya nahihirapan mag-process yung SQL server, kaya bumabagal. Nalaman namin na hindi pala talaga ang problema dun sa network namin, hindi pala talaga nagko-congest kasi kapag sina-check namin dun sa mga monitoring ng switch or sa pfSense firewall namin, ang baba naman ng reading. Nagtaka kami ng bakit. So pinatingin namin sa developer, so may problema pala talaga dun sa SQL server namin. Kaya may mga binago sila or may mga in-adjust sila, may mga in-upgrade kami, kaya umukay ulit. Tapos nagpalit ng server, pwedeng ganon. Kasi kunyari, small business company or medium, usual transferring files, hindi mo kaya ubusin yun yung 1 gig na yun, or bawat isang PC, kunyari, magsisave lang ng Excel file, or kahit may nagsisave ka pa ng ilang pictures, kunyari pictures, hindi naman lumalagpas ng 100 MB, hindi naman yung tuloy-tuloy. Unless na lang, kumari, mag-copy ka ng picture na 20 gig, medyo magkakaroon ng effect yun. Kasi sobrang laki talaga nun. Pero, kapag nakabilan ka, hindi yun malilito, kakayanin niya yun. Kaya, tuloy-tuloy pa rin yung network. Walang traffic, walang congestion. Basta yung style lang po doon, mga kapitbahay, kapag nag-set up ka ng network. Kailangan talaga dapat naka-VLAN ka kapag maramihan. Pero pag small business lang naman, tapos normal transferring, normal browsing, sending emails, voice, mga 30 users pababa, pwede na yun. Pero kung 30 users pataas na, saka mabigat yung mga file natin na transfer, kailangan mo na talaga mag-VLAN para masegregate mo yung CCTV, voice, saka data para hindi magko-congest yung network mo. Kapag sobrang dami na talaga, tapos magsabay-sabay, tapos hindi ka pa naka-VLAN, tapos may mga switch ka pa minsan na hindi gigabit. Kasi ganito yung mga kapitbahay. Alam naman natin na ang switch natin is kunyari, yung PC mo is gigabit yung NIC, tapos yung switch mo is 10/100 lang, automatic mag-a-adjust yung PC mo. Kung ano yung binibigay lang ni switch, yan lang din yung babasahin niya. Auto sensing, parang ganon. Okay, so kunyari, dun sa isang switch mo, gigabit yung core, pero yung gitna, yung edge, 10/100 lang, useless po yun. Kaya dapat, parehas sila gigabit para kung ano yung binibigay ni main, yun din yung makukuha ng gitna, yun din yung makukuha ng last users. Ayan, kaya ganun. So, yun yung mga style, based sa experience ko, yun yung mga style ko para maiwasan yung network congestion. Okay? Pagdating naman sa mga intranet, marami kasing, talaga yun,
factor na tinitignan. Minsan, sa server mo talaga ang may problema or sa system mismo. Kasi kung goods naman lahat ng core switch mo, yung access switch mo, wala kang problema, tapos naka-Cat6 ka pa or naka-fiber ka rin, doon mo makikita saan talaga ang problema. Kailangan mo lang talaga i-troubleshoot ng mabuti. Hindi pare-parehas yung nagiging problem, lalo na sa IT, sa katulad nating IT industry natin. Pag may bagong problema, bukas, bagong problema ulit, bihira lang ya. Nagkakaproblema na same, palaging paiba-iba, kaya dapat kailangan mo talagang i-troubleshoot, i-explore mabuti pagdating sa trabaho natin na ganitong IT. Okay? Sana may natutunan ka. Yun yung style ko. Kapag maramihan na, kailangan naka-VLAN ka para yung traffic smooth, para hindi halo-halo. So, Tagalog na Tagalog yung explanation. Kung mayroon kayong mga hindi maintindihan, search mo lang sa Google, nandun lahat yun. Pero, base lang to sa experience ko. Base lang to dun sa mga setup na ginagawa ko. Usually, ganun. Okay? Marami kasing dahilan or maraming way na tinitignan kung paano maiwasan yung network congestion. Ayan, katulad kahit sa bahay ko, kahit 10/100 lang yung mga ibang switch ko, tapos yung core ko is gigabit, hindi nagka-traffic kapag nagta-transfer kami ng files or naglalaro ako ng online game, kasi nga dahil naka-VLAN ako. So yung CCTV ko, yung data ko, at saka yung mga wifi ko, hindi siya nagkakaroon ng packet loss or high latency dahil nga naka-VLAN. So naka-segregate talaga, lalo na yung CCTV ko, mga 1080p lahat, tapos naka-IP. So medyo malaki yon, kaya naka-VLAN para pag ina-access ko sa cellphone ko or sa laptop ko habang minomonitor ko, hindi siya nagko-congest kasi nga naka-VLAN. So yun yung isang the best way para maiwasan yung network congestion. Dapat kapag maramihan na talaga mga kapitbahay, inuulit-ulit ko, dapat naka-VLAN ka para ang traffic na ma-manage na mabuti, para hindi sila rumble-rumble. Ayan, yan yung term pala, rumble-rumble. Okay, sana may natutunan ka dun sa quick video natin na to. Quick tutorial lang, kasi may harap sagutin kasi mga katanungan ng subscriber natin pagdating sa ganun. So yun yung mga tip ko. Kailangan gigabit. Minsan may factor din yun na pag pangit yung mga pang crimp ng mga UTP cable mo or yung mga wire mo is hindi ganun kaganda yung pagkalatag or balbaloktot, may factor yun minsan. Or lumang-luma na talaga yung mga UTP cables mo o yung mga patch panel mo, mga madudumi na. Minsan may factor din yun pag ganun. Pagdating sa mga ganun, bumabagal yung network mo. Or naglulus yung mga connection. Marami kasing paraan. Make sure mo palagi na ang switch mo hindi nagahang. May problema na ba yung switch mo? Makikita mo naman yung kapag lahat ng switch mo is managed switch, meron namang dashboard yun. Makikita mo lahat ng activity doon. Unless kung yung switch mo is puro unmanaged, so make sure mo lang na gigabit lahat para smooth ang takbo. Para kasi sa akin, kapag malapitan lang, kahit naka-cut 5A ka lang, okay lang. Hindi naman, kumari, yung PC mo o server mo, hindi naman lumalagpas ng 100 meters yung layo dun sa isang computer, hindi naman maapektuhan yun. Lalo na kapag malapitan lang. Okay? Pero kung malalayuan, kailangan naka-Cat6 ka talaga para ma-maximize mo talaga yung gigabit connection na binibigyan ng switch mo at saka yung allocated ng LAN port ng PC mo papunta doon sa switch mo. Okay? Ayan mga kapitbahay. Sana may natutunan kayo dito sa short vlog natin. Okay? So, God bless mga kapitbahay. Kung meron kayong mga katanungan doon sa mga video natin about pfSense or network, PM lang kayo para isi-share ko sa inyo lahat ng mga alam ko about sa network. Ayan. Maraming salamat sa suporta sa channel ko. Marami na tayo. Kaya, thank you so much. God bless everyone and peace. Alright.